Ang comment dyan si Ma'am Lorraine at dudugtungan namin, paunahin namin si Ma'am Lorraine, bakit kailangan po nating talakayin ang tatamang pagtingin sa relevance nitong tradisyon sa Pilipinas na undas. Ma'am Lorraine, take it away. It's a very beautiful tradition. No? Pilipino talaga siya yung pagmamahal sa hindi tayo nakakalimot. Pero itong CPP na ito, no, talagang haabot talaga tayo dito. Maraming ang iniambag na namatay dyan. No? Yung mga nanay, mga tatay, mga asawa na nawalan ng mga mahal sa buhay. Correct. Dahil nilinlang nila Arlene Brosas, Franz Castro, Raul Manuel, Nery Colmenares, Teddy Casino, Carol Aurelio, Renato Reyes, Christina Palabay, of course, Maria Sol Taula, Rachel Pastores. Sino pa yun, Eric? Yung mga, si Edre Olalia. Edre Olalia, no? Inilinlang nila, at saka hanggang ngayon, ang mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, may pinakamahihirap natin mga kapatid, ay nawalan ng buhay, no? Nawalan ng buhay. Very precious. Pag nawala yan, wala na yan, di ba? Yes. So, yan ang ibinigay nila sa ating bansa. Yan yung ambag nila. Yung walang tigil na luha ng mga nanay. And we are remembering that at this day. No? At hindi natin papayagan na kalimutan ang Rano Massacre. Yes, correct. 39 ang namatay doon at 19 ang kabataan. May mga buntis pa. On that day, on the infamous day of June 1989 yata ito, ma'am. Tama, 1989. Brother Franco, Miss Ina, mga kababayan, dumanak ang dugo. Papunta sa isang parang maliit na kanal ng baryo na yon. At yun talaga ang mga kwento. Yun talaga ang aktual nakita ng mga tao na parang agos ng tubig pero dugo ang umaagos. At never nagpasori dito ang CPP, NPA, NDF. Ito ay sa Rano, Davao del Sur. Dito rin ba nangyari ka, Eric, yung sanggol inihagis tapos sinalo ng ito yun, bayonet? sa Rano. At pangalawa, gusto naming banggitin, in the last 2 years, 38 students from UP Diliman in UP Manila and UP Visayas. That we know of. Ang nalista lang, ma'am, ang na-recruit at 19 dito patay. Imagine. Ito yung datos na nakuha ng Armed Forces of the Philippines. And kung i-trace natin ang kanilang patuloy na pamamayagpag ng terorismo, mula 1968 hanggang ngayon, Ma'am Lorraine, hindi nila gini-give up, more than 50,000 ang namatay sa ating mga kababayan. Oh my gosh. At 20,000 mahigit sundalo at pulis ang naulila ang kanilang mga anak, pamilya, mga asawa, and more than 20,000 civilians ang namatay. At 10,000 din ang mga NPA na pinagre-recruit nila ang namatay. At sa 10,000 mahigit na yan, 3,000 pinatay mismo nila on their own. Dahil sa kanilang kagustuhan na linisin ng mga espiya o mga asset daw ng military na nag-infiltrate o naging deep penetration agent sa loob ng CPP, NPA, NDF na naging isang kabaliwan. So tama yung punto ni Ma'am Lorraine. We remember the dead because we want to honor the memories and to extend the love that we shared with them nang buhay pa sila. Yan ang tradisyon ng undas sa Pilipinas. Pero we will never forget those who have blood debts at malalim na sugat at utang ng buhay sa sambayan ng Pilipino, which is the CPP, NPA, NDF, and their protectors, benefactors, propagandists, operators, at lahat ng ito ang dahilan kung bakit hindi namin binibitawan ang koneksyon nila sa kalungkutan ng pamilyang Pilipinong kanilang winawasak. Papabayad natin sila. Yes. You know, there's I read this before, no? There is a word pag namatayan ka ng nanay o tatay, orphan. Pag ikaw ay namatayan ng asawa, widower, di ba? But there is no word for anyone who namatayan ng anak. Correct. Kasi napakalalim na there's no word for it. Wala nga. Napakalalim, pero yan ang ginawa ng CPP, NPA, NDF sa atin. Ginawa talaga nila na ang Pilipinas ay ang pinakamalungkot na bansa para sa mga nanay, tatay, lolo't lola na namatayan ng mga anak na ganyang kababata. Ayun yung sinasabi namin nila, Eric, Franco, Ina dito. Huwag natin silang kakalimutan sa araw na ito at yung ipinaglalaban natin ay ang hustisya. Na yan yung mga recruiter na yan, no? Yan sina Raul Manuel, na ang lalakas pa ng loob ngayon, sina Franz Castro, no? She's headlining now itong laban na ito, no? Huwag nating kakalimutan at pababayarin natin sila kasi kung hindi walang saysay yung kamatayan ng mga anak natin. Tama. Miss Ina, may Brother Frank. Ang naisip ko lang, ka Eric, sa mga gantong panahon ba, naggumugunita ba itong mga nasa CPP, NPA, NDF? Meron ba silang pag-ibig na binabalikan? Ang nawala sila? Nung nandun pa tayo, nandun anong pa tingin nila sa undas? Mayroon kami tinatawag na muerto protesta. Muerto, ayun ang multo, no? Ang muerto is death.
multo, parang colloquial term related to death or mga ghost. May tinatawag kami noon na muerto protesta. Yung sinasabi naming mga desaparecidos na enforced disappearance daw. Magbibit-bit kami. Political Ma'am. naman. Pupunta kami sa labas ng sementeryo. Ginawa ko rin yan already. Pumunta kayo sa cemetery, Mga year tapos 2000, 2001. magrarally Tapos, kayo. Magrarally kami na ibalik si ganito, halimbawa si Canelo Arado, Ha, Si Ka-Oris, gano'n, mga ganyan, mga ganang equivalent. ibalik ang kanilang Kasi- ibalik ang kanilang bangkay at saraduhan ng katarungan ang kanilang pagkawala na pagkadukot ng pasistang estado. Mga ganun ang So that propaganda. old story na Old story. na nawala sila tapos ang gobyerno ang may kasalanan. sinisisi At nila. Wala yun silang yung, holiday Ang doon. tawag namin, ang tawag namin noon, muerto protesta. Protesta pa. pero meron ba silang prinotesta katulad nila Keith Absalon, yung mga Yeah. pinagpapatay ng Ay, NPA? dinideny nga nila yan, ma'am, at pinagtatanggol pang NPA. And nakalimutan ko lang idagdag, Barrel Franco, before Yeah. your point, ma'am, huwag nating kalimutan maliban kay Kit Absalon po, yung 4 na buwang sanggol. Yes. Nang inambush Yes. nila ang Talakag PNP, yung Bumbaran PNP sa Yes. Talakag Bukidnon, nadamay ang 4 na buwang sanggol, ang sagot nila, sorry, hindi sinasadya. At ito po yung mga dahilan kung bakit natin ginugunita ang mga ganitong karahasan ng CPP, NPA, NDF to bring into the recollection of our people that justice must come and must be served against them. Brother Frank. Yes, syempre ka, Eric, wag din natin kakalimutan yung sa libingan ng mga bayani. Isa pa yan. Ang ating mga Totoong kasundaluhan. bayani. Ayun, totoong bayani. Kasi kung meron libingan ng mga bayani, meron ang Bantayog ng mga bayani. bantay ng mga bayani sa CPP-NP. Dito, Para kung sa saan kanila nakalibing yun. ang mga Dito Ang mga- nakapangalan yung mga NPA na gustong Ayan. pabagsakin ng gobyerno at ang mga iba pang sympathizers nila. Pero agree ako sa punto mo yung sa libingan ng bayani, pagpatuloy mo, Frank. Siyempre ka, Eric, dito ginugunita rin natin yung kabayanihan ng ating mga kasundaluhan na lumaban sa teroristang grupo, di ba? Ilan buhay ang nasayang, inalay nila para makamit natin ang kapayapaan na nandito na tayo Nandito na, abot kami na natin ng kapayapaan, konti na lang, kaya kinakailangan ng pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino na tapusin natin ang laban. At alam naman natin kung sino ang ating numero 1 kalaban. Hindi lang sa iba't ibang sektor ng lipunan, pagkos nandyan mismo sa Kongreso. Ito yung mga bagay na kinakailangan natin bigyan diin sa araw-araw nating pamumuhay para ipakita naman natin in some way na tayo rin ay magpapakabayani, pagmamahal sa ating bayan. Correct. Pero ka, Eric, bilang miyembro ng community, ng military community, no, pag namatayan sila, yung sinabi mo kasi, Franco, namatayan ng mga sundalo. Ibig sabihin Mga nun, police. nawalan ng head of the family. Exactly. Napakarami nun, ang dami-dami nun. Pero yun, tinanggap nila yun. No? Pero yan ang dahil sa mga NPA na walang saysay ng pagkamatay nitong mga beautiful families talaga. No? Correct. So, let's not forget that. Agree. Yes. Sila? Yeah. Ito si Franz Castro, isa ito Yeah. sa mga nagpa-press con sa anak ni Ma'am Isay Lucena. Yeah. Sa Habang ang Kongreso. nanay umiiyak sa Senate, Yeah. inilabas nilang anak doon sa Kongreso at kinanlong. At tatawa-tawa ka pa, Franz Castro, kayo ni Arlene Brosas, Yeah. at nila Sarate, habang ang nanay umiiyak, kinahanap ang anak niya. Bakit hindi niyo idinala at ibinigay ang anak ngayon? Sabihin mo pa ninyo na ano man ang relasyon nila mag-ina, wala kayong karapatan sa panahon na yon at hanggang ngayon para wasakin ang relasyon ng magnanay na Lucena na ito. Alam mo kung bakit din sila tumatawa, no? Hanggang ngayon tumatawa sila. Ang laki pala ng extraordinary funds nila, no? Ang saya-saya nila. At saka natanggalan nila ng confidential funds ang DepEd Secretary natin na kung saan sa mga eskwelahan natin, diyan namamayagpak yung mga Yung namamayagpak recruitment yan nila. sila Raul Manuel, yung recruitment nila. Correct. Kaya sila masaya ngayon. Tapos nabaliktad pa nila, no? Yung ingay nila, dinidikit nila yung pagka-corrupt nila, dinidikit nila sa Vice President na sila Correct. mismo ang gumagawa. At no? sabi nila, successful, bumaba ang trust rating at approval rating ni Inday Sara Duterte dahil sa kanila. Ano kaya ang trust rating ninyo? Ano trust rating ninyo sa tingin Ay, nyo? nako, sabi namin. 2025 ang tayin nyo. Yun. Brother Franco. yes, dahil dyan ka, Eric, meron pa tayo. Balik tayo sa ating Isa pa. balitang undas. Lahat ididikit natin sa kanila. Kasi totoo naman kasi. no? Dinikit Frank, talaga tira. natin yan. At yung isa nga, dinikit din nila sa ating Pangulo. Despite daw, in spite sa pag-atake daw ng Pangulo, mataas pa rin daw ang rating ng nag-isa. House Speaker. Oh, alam na. Alam na. Dinidepend nila si Speaker? Oo, Bakit? Oo, sila. Yeah. Ginagawa ba yun ng CPP?
Sila nag-defend yung tatlo Eric, na to. question. Bakit So, tatlo? sinasadya ba nila yon yung pag-defend kay Speaker Romualdez para masira si Speaker? Kasi alam nila, kiss of death sila eh. Yeah. Alam na ng taong bayan na lason itong tatlong ito, di ba? So, sinasadya ba nila yon? Hindi, kalos dito, ma'am eh. Hindi sila nakakaramdam ng ganong damdamin. Sinasadya nila talagang hatiin ang mga government officials Yeah. para pag-away-awayin. Gusto nila talaga nag-aaway-away Yun ang, ang gusto nila. ang Speaker at ang Vice President. Yes. Pero mamaya meron Mayroon tayo dyan na programa pag-uusapan. ng Gikan sa masa. Yo, Para maganda. na gusto nilang ipagbawal. Pati sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Bakit, Eric? Eh kapag nagsalita si Rodrigo Duterte, pinapakinggan ng Sakit mamamayang na sakit Pilipino. kasi si Franz pag naririnig niya si si PRRD. Tanggap ng mamamayang Pilipino si Rodrigo Napaamin Duterte. siya pala yung France na sinasabi ni Pierre Diba? na komunista. Ikaw Mamaya pala na yung yung France. Ikaw Mamaya- pala, umamin pala siya. Uy, merong inilabas sa Inquirer na editor Oo, regarding mamaya siya. kung Siyempre, usapan natin, pabalik natin. Inquirer. Siyempre, Inquirer, Oh, mouthpiece Martin na Romualdez CPP yan. yan eh, no? Okay.